Bibili na po tayo ng materialis natin ngayon, no, na galvanized screen, steel na screen yung ganyan. Ito po, oh, no. Yan. Siguro mga ano na lang to, 1, 2, 3, mga 4 na yarda na lang po, no, 4 na yarda na lang po yan. So screen, tapos trapal sa ibabaw na lang po yan. Lalagyan na lang po natin ng trapal yan para hindi na tayo bibili na screen, no. At susukatin na lang natin yan, tapos bibilan natin ng trapal, okay? Tapos bali ano, siguro mga 2 extension para saksakan nito dyan, no? Tapos dito may saksakan na rin po dyan. Isi-set up na natin, no, ng malupit para at least okay na tayo, no? At wala na tayong iniisip sa mga brooder natin, ayan. At saka mga growing pens natin, yan, no? Growing pen 1 and 2, okay? At yun, yung ano pala, C-Fire lens pa pala, no, na isa para dito pakainan dito sa kabila, no. Ikakabit na rin natin para at least naka-ready na. And then parang gusto kong mag-order ng buhangin. Para hindi na ako mamumroblema, no, na ano, buhangin o kaya hollow blocks na lang para makatipid tayo, no. Ilang piraso lang naman na hollow blocks yan, 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 16, no? 16 na lang na hollow blocks po yan. Okay? At kailangan natin umorder ng mga 16 piraso na hollow blocks. Meron pa pala rito. 12 lang. 12 na hollow blocks para may tungtungan lang yung kabila dito sa pakainan nila, no? So, maganda po itong brooder natin. Kasi isa lang ang ating tawag rito, mortality, no? So goods na goods gawa ni Boss Mar Maestro. Wala na akong iisipin na kapag nasa school ako, nasa trabaho ako, na kumusta kaya mga sisiw, no? Secured kaya sila, no? Ayan, secured na po sila rito sa 4 na scratch pen natin na ito. Kaya wala na tayong poproblemahin, no? Wala na tayong poproblemahin. And then yung mga breeders natin, ayan, plan ko pong ilagay dito. Yan, dyan. Pwede na yan eh. Pwede na pong gamitin yan. At para at least makita ko kung may lulusutan pa sila, no? At kung meron pa silang aanuhin, no? Malulusutan, alright? So yun po ang plan natin ngayon, no? Kasi marami tayong papisa, no? Gusto ko, bago tayo mag-resign sa trabaho, stable ang flock natin ng quail. Stable po ang quail egg production natin. Stable ang day-old chick production natin. Stable din ang RTL, RTB natin, no? Always available. Andiyan lang parati, makakapagbenta tayo. At syempre, stable yung market. Yun po yung mahalaga, no? Maging stable yung market ng ating negosyo. Kasi kung hindi, no? Produce tayo ng produce tapos walang kasiguruhan na wala tayong susuplayan ng itlog, no? Walang order, ayan po, no? Kaya kapag day-old chick po ang o-orderin nyo sa akin at saka RTL, RTB, by order po siya. Yan po, by order. Kung may order po kayo, magsasalang ako, no? Tapos, that's the time na pwede na tayo tumanggap ng reservation. Half, no? Half po. Okay? So, gano'n lang po ang gagawin natin ngayong buong maghapon. May 20 na pala, no? Baka mamaya patawag na kami sa mga seminar or activities sa school, mahirap ko nang maaasikaso po to, no? Maganda kung meron na tayong mga tawag dito, materyales, no? Maganda kung meron na tayong mga materyales, kaya kailangan bumili na po tayo, no? Kahit mga 4 na yarda. Yan po, no? So yun ang aasikasuhin ko ngayon kasi ayan, no, marami tayong papisa. Sigurado ko pag ito napisa, puno yan, no? Mapupuno yan. Kaya mangyayari, mamimili lang tayo ng mga breeders natin. Siguro mga 500, no? Depende kung ilan ang mapipisa. 500 yung mga all goods lang, walang deformity, malalaki, no? Tapos yun, doon tayo magsisimula, no? Doon tayo magsisimula na maggawa ng mga breeders po natin, no? Maganda nga yan per batch sana no? 1,000 heads ang papisa per batch. Para at least hindi sila naglalayo-layo ng edad, no? Hindi naglalayo-layo ng edad.
Okay? So, ayan po, no? Quail table eggs at saka fertile eggs available po. Kontakin nyo lang po ako, no? Nag-post na rin po ako sa mga marketplace ng Caste, Subic at saka San Marcelino, no? So, minimum 100 pieces po tayo. Kung gusto nyo i-deliver ko ng pwede naman. Kung gusto nyo pumunta dito sa yard natin, pwede po naman, no? Mas maganda na naman, no? Para at least nakikita nyo yung setup natin dito, no? Nakikita nyo yung setup natin. And, eto lang, no? Magiging challenge sa atin sa tag-ulan yung pagpapakain dito. Promise, no? Yung pagpapakain dito, pag-aasikaso sa mga manok natin dito, no? Ganun po talaga, no? Kailangan nating pagtiyagaan, no? Anyway, hindi naman na mabigat alagaan to mga andirito sa mga panabong natin. Dahil ayan, no? Bubuhusan lang sila dyan, papalitan lang ng inumin yan, tapos babato-batuhan lang natin ng pagkain yung mga nasa scratch pen, no? Ganun lang po mangyayari dyan talaga, no? Dami ng ipot, no? So ayan po, no? Ang ating mga panabong na manok. Ang dami na rin pala nito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tapos meron pa tayong nakawala, 17 na isang lalaki. Tapos dito sa Asil Boston sweater na Asil Boston SBR tornado natin, ayan, dalawa pang lalaki nito. Ay ano yung gold at saka ayan, na iibang kulay, no? Lalaki din yan. Okay? Lalaki rin po yan. So, yun, bibili muna tayo ng materyales para kahit mag-uulan, andi dito na yung materyales sa atin, no? Hindi na tayo tatakbo-takbo kapag umuulan. Okay? So, yun lang po. Mamaya abang-abangan nyo, i-update ko kayo kung ano yung mga nabili natin na materials. Alright! So, yun lang po. God bless po sa ating lahat.